kababayan, tayo po ay nakikiramay dito sa pamilya ni Yusek Cabral sa kanya pong pagpanaw dito nga po sa pangyayaring ito. Ano ho mga kababayan, tandaan po natin, tayo po rito ay na gumagawa po tayo ng mga reaksyon at para po sa bayan ang ating ginagawa, mag-share po ng mga balibalita mga kababayan. Una po sa lahat, nakakalungkot po na mayroon na naman po tayong kababayan na hindi po maayos or hindi po tawag nito, hindi po siguro ito yung inaasahan na kanilang pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay mga kababayan. Yan nga po si Yusek Cabral. Now, ang tanong natin mga kababayan, ano po ba talaga ang tunay na nangyari dito kay Yusek Cabral at ano po ba ang nakapaloob bago pa siya mamatay or bago pa siya mahulog dyan sa bangin? Ano po ba ang mga isyong kanyang kinasasangkutan? At ano nga po pa talaga ang tunay na nangyari dyan sa kanya sa Baguio City mga kababayan? Sa ngayon po, itong ating video at reaction ay pupukus po muna tayo rito at bandang dulo, mayroon po tayong isi-share sa inyo na mga iba't iba pa pong mga impormasyon patungkol pa rin po sa nangyayari sa ating bansa. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Ngunit bago yan, ako muli ay nagpapasalamat sa inyo lahat sa walang sawa ninyo pagsubaybay, paglalike at pag-share sa aking video. Sa mga hindi pa po subscribers, mag-subscribe na po tayo mga kababayan at paki-share nyo na rin po kung inyo nagugustuhan ang ating ginagawa. Maraming salamat po sa mga nagko-comment, mga nagsasuggest. Pinipilit ko po nga matugunan ang inyong mga suggestions sa akin. Kung ano man po ang inyong mga nagugustuhan at hindi nagugustuhan dito sa ating ginagawang pagbibideo or paggagawa ng reaksyon, ay atin po itong tutugunan sa abot ng ating makakaya. Maraming salamat po sa mga constructive criticism sa ating channel. Tinatanggap ko po yan. Tuloy na po tayo mga kababayan. Ito po ang balitang bumulaga sa atin kanina po, gabi. Ito pong pangyayaring ito mga kababayan. Itong kuha na video na po ito, ayon nga dito sa caption, DPWH Yusek Cabral ang may pinakamaraming alam sa DPWH budget allocation. Pinatahimik nga ba si Yusek? Rest in peace. Yan po mga kababayan ang bukod po dito sa nakakagimbal na balita ang kanyang biglaang pagpanaw, ay mayroon pong kaakibat na matindi pong katanungan. Pinatahimik nga ba o sadyang panahon niya na po mga kababayan? Well, ito po muna bago natin puntahan yan mga kababayan, tingnan po muna natin mismo ang kasama ni Yusek Cabral. Walang iba kundi ang kanyang driver mga kababayan. Panoorin natin ang kanyang driver mismo na siya mismo ang magsasalita at magsasaysay kung ano talaga ang naganap dito nga po kay Yusek Cabral. Dito Saan? po. Saan? Yeah. Lapitan mo. Ito po. Dito po siya nauupo. Diyan siya umupo? Dito po. Diyan? Nauupo siya dyan. Ah, Tapos tatayo. Kaya lang, parang dumidikit siya ron na baka sabi ko, baka mahulog, ma-off balance. Kaya sabi ko, wag ka dyan ma'am, baka ma-off balance ka. Tatlong beses po siya sinaway. Kaya lang, ganun pa rin. Pero nung bandang huli, nung inano kami ng pulis, hindi na. Kasi tumabay na akong papunta ron. so iniwanan mo siya? Hindi po, sakay ko. Kasi Okay. tinaboy po kami ng pulis eh. Okay. Huwag daw po magtambay dito, kaya umalis po kami. Okay, nung nakaalis na kayo, saan kayo napunta? Dumiretso po kami ng doon na sa kumain doon sa malapit sa Iyon Hotel. Okay. Tapos pagkatapos kumain, doon na kami sa Iyon, nag-check-in na. Okay. Bandang mga 2:30, sabi niya, babata kami, papunta rito. Ayun, doon na ba kasi dito ng 3 o'clock. Pagbaba, sinilip ko pa, nakaupo siya dito. Okay. Umalis ako, punta ako doon. Sabi ko, balikan mo na lang ako. Yung pagbalik ko siguro, sabi ko, hindi naman umalis, 1 hour. Pagbalik ko po dito, hinahanap ko. Tumigil ako dito, sinilip ko po yan sumilip ako eh. Natatakot naman po ako, baka mahulog ako. Umalis ako, nagtanong ako doon ng may nakatambay na si Manong. Tinanong ko kung may dumang babae, wala naman daw po. Kaya bumalik uli ako rito. Sinilip ko uli. Pero wala po akong nakita sa bubang hindi ko po nakita. Ayun, bumalik na uli ako ng hotel. Tatanungin ko sa hotel kung pumunta. Anong oras yun? Ano na po yun?
na pasado alas 5 na. Okay. Eh pagdating ko doon, wala pa daw po. Eh di bumalik uli ako papunta rito. Sinuyod ko uli papunta rito. Tinignan ko uli ito. Kasi sa baka ako nagtambay-tambay ng wala po. Doon na po nagpunta na ako sa pulis para magpatulo kasi wala po akong flashlight para makita yung baba. Ayun na po, yung pagsilip dito galit namin, na-flashlight niya na doon yung tao na doon sa baba. Yan mga kababayan ang mismong actual na panayam dito kay sa driver, no? Driver po ni Yusek Cabral. May napansin ba kayo mga kababayan? Ako kasi mayroon po akong mga napansin dito, pero hanggang sa mga napansin na natin, bibigyan po natin ng reaksyon. Pero bago po natin bigyan ng reaksyon mga kababayan, yung mga napansin natin, ito pong lugar na ito ay bangin po talaga yan. At para mas makita po natin ang itsura nito, kung ano po yung itsura nito mga kababayan, ito po yan sa araw, no? Pinuntan po yan ng GMA. Magandang araw mga kapuso, nandito po ako ngayon sa Maramal, Sitio Camp 5 dito sa Barangay 4, sa Tuba, Benguet, kung saan dito yung mismong lugar kung saan pinaniniwalaang nahulog si dating DPWH Undersecretary Maria Cabral. Ayon sa paunang investigasyon ng PNP, sinabi ng driver nito na alas 3 ng hapon nang madatnan nila itong lugar at nagpaiwan umano si Cabral para magmuni-muni o mag-isip-isip at dito naman dumiretso ang driver sa may gasolinahan na hindi malayo dito sa mismong lugar at doon hinintay o doon muna tumambay itong driver. Pagkalipas nga ng more or less 2 hours ay binalikan na nitong driver itong si Cabral at nakitang wala na si Cabral dito sa lugar na ito kung saan niya iniwan at nagdiretso siya sa lugar kung saan nag-check-in si Cabral. Wala pa rin, hindi pa rin natatagpuan itong driver si Cabral at humingi na ng assistance dito sa may Baguio City Police Station 8 ng bandang 7 p.m. At mga 8 p.m. naman ay naipaulat na natagpuan ng mga otoridad ang katawan ni Cabral dito sa lugar na ito. Kung inyong makikita mga kapuso, ayon sa PNP ay may taas ito na 20 to 30 meters mula rito sa nasabing National Highway. Sa paglilipot natin kanina dito kapuso, nakausap natin yung manukan na hindi rin malayo dito sa lugar at nabanggit nga niya na may nakita siya na sasakyan na nakatambay doon sa malapit sa gasolinahan ng mga more than 1 hour daw. Napansin pa nito na walang kasama itong driver dahil nga nakababa yung windows nitong sasakyan at napansin pa na 2 beses lumabas itong driver para bumili ng sigarilyo. Sa ngayon mga kapuso ay ongoing pa rin ang isinasagawang investigasyon ng PNP at nakipagtulungan na rin sila sa SOCO para malaman pa ang ibang detalye nitong nangyaring insidente. Yan muna ang mga latest mula rito sa Tuba, Benguet. Ako po si Sandy Salvacion. Ayan mga kababayan, kitang-kita po natin dito sa araw na ito na kuha ng GMA. Base po dito sa kanyang picture, video na ito mga kababayan, ay talagang bangin po ito, no? At tinatayang 30 to 40 meters nga daw po, no? At nadaanan na po natin ito sa Kinin Road, no, mga kababayan, at alam po natin matarik po ito at bangin nga po ito, no? At ngayon, kung titingnan natin, wala po halos talagang mga establishmento dito, no? Kundi yung isang medyo malapit-lapit lang na gas station na doon nga daw nagpunta itong driver. Pero for the span of 2 hours mga kababayan, saka pa lang siya bumalik, napapaisip lang ako mga kababayan kasi nga kung ikaw ay di ba, siyempre isa kang driver. I think naman siguro matagal ng driver ito siya. Hindi ko po dito binabash itong driver ha. Pero pupuntahan lang po natin ang ating mga napansin lang dito at reaksyonan lang natin ang ating mga napansin dito mga kababayan. Kasi kung ikaw matagal ka ng driver, kabisado mo na ang amo mo, tama hindi? Tama, di ba? Driver ka lang, hindi ka na bodyguard. What more pa kung bodyguard ka or bodyguard driver ka. So syempre, alam mo na pag bodyguard driver ka, alert ka dapat. Mayroon kang iniisip, lalo na mga ngayon na hot topic ngayon or nasa hot issue ngayon itong amo mo or boss mo, di ba? So critical talaga ang kalagayan sa puntong ito ngayon ni Yusek Cabral. So ikaw bilang isang bodyguard driver, kung bodyguard driver man to medyo alert ka dapat at hindi ka dapat, bagamat sinabihan ka na lumayo, hindi ko po sinisisi ito ay ko lang, plain reaction at komentaryo ko lang dito. Bagamat sinabihan kang lumayo, gusto niya magpag-isa, pero para sa isang
ano tawag dito, yung isang nagmamalasakit sa isang amo mo, boss mo. Kasi mayroon pa itong mga interview mga kababayan na sinasabi nga niya na tutulong daw sa kanya itong si Yusek Cabral, di ba? Tutulungan daw siya. So, bilang, alam mo yon yung para bang relationship ng mag-amo, yung malasakitan, sa tingin ko, ako kasi, nangamuhan din tayo, marami din tayo naging boss, no? Lalo na nga yan na nakakatulong naman sa'yo, talagang ipagmamalasakit mo yan, come to the point na minsan, kumbaga, kung kaya mong ipagtatanggol mo or kaya poprotektahan mo talaga ang boss mo. 'Di ba mga kababayan? Ganun naman ang by nature natin bilang isang tapat na nagtatrabaho, empleyado. Tapat na empleyado nagtatrabaho, mayroon po tayong pagmamahal sa ating amo, may pagmamahal tayo sa ating trabaho. Relationship na pagmamahal sa trabaho, yung pinupunto ko. Siyempre, 'di ba? So ngayon mga kababayan, ang isa sa napansin ko lang dito ay bukod dito mga kababayan sa sinasabi nitong news, itong report, at saka itong sinasabi niya mismo dito, habang pinanood natin, wala po siyang binabanggit na sa loob ng 2 oras na hindi siya bumalik, or saka pa lang siya bumalik, ay tumawag siya. Di ba? So isang oras pa lang, kung halimbawa, kung tutuusin, matatanaw mo naman, di ba? Kung tutuusin, di ba mga kababayan, matatanaw niya yun yung layo, sa tingin ko lang kayang matanaw itong layo ng pinanggalingan niyang itong lugar na to kung saan nakatambay, at dito nga siya nagpunta sa isang gasoline station. Pumunta siya dito. So kung yan gasoline station na yan. So malamang sa malamang mga kababayan ay mukhang mula dito baka kaya niyang matanaw siguro, di ba? Kung hindi ito matatanaw, let's say, halimbawa, 100 meters, ayun, nandun yun, di ba? Doon yun, yung area na yun, So, kung doong area na yun, from here, dito sa kita mo doon. Kahit papano, kahit maliit lang, matatanaw mo siya doon. Tama, hindi? So, habang nagsisigarilyo ka, kung ano man ang ginagawa mo dito, nagtatambay ka rin dito, kahit papano siguro, natatanaw-tanaw mo sa loob ng 1 oras, natatanaw-tanaw mo yung boss mo, di ba? Ng 1 oras na hindi mo na natatanaw, tapos umabot pa ng 2 oras, di ba ang una mong iisipin ngayon, nang pumunta ka doon, tawagan mo na kaagad sa cellphone? Imposible mga kababayan na wala silang personal na contact in cellphone. Di ba? Tama ba mga kababayan? Imposible yon. Imposibleng driver ka nito, ni Yusek Cabral, hindi ka man bodyguard, driver ka lang. Pag tanggalin na natin yung bodyguard driver lang, at itong boss mo, imposible na wala kayong communication sa cellphone. So, kasi ako mga kababayan, nakikita ko naman yun, di ba? Tinatawagan yung driver, pag halimbawa, tinatawag nila na papunta na sila dyan. Sunduin mo na kami rito, dito kami sa entrance na ganito, di ba? Pumunta sila sa mga mall, kaya sa mga hotel, di ba? O dito na kami, dito nyo na kami sunduin. So, ganun mga kababayan, di ba? Ganun dapat ang magiging senaryo. So, kapansin-pansin lang dito. Ito yung napansin ko lang naman mga kababayan. Hindi ko naman pinagpipilitan yung aking analysis or reaction kung ano man. Basta ito napansin ko. Mukhang hindi yata nabanggit ng driver na tawagan or tinawagan. Di ba? So, bukod pa sa dami nga nag-comment dito mga kababayan, no? Sabi dito ni Criselda Fernandez Moralde, fishy, the driver is fishing. Sabi niya sabi lang nito mga kababayan, ni Criselda, ang tanong, si Yusek ba talaga yon? Sino ang nag-identify ng bangkay? Yan pa mga kababayan, isa pa yan sa mga tanong, di ba? Si Yusek nga ba talaga yon? Kasi hindi po pinakita mga kababayan yung larawan or picture ng tao. Tingnan nga natin mga kababayan kung makikita ba natin ang larawan. Mamaya, tingnan natin kung makikita natin ang larawan sa ibang mga news. So ito mga kababayan, maliwanag dito, ito yung isa sa punto, bakit parang hindi yata nasabi ni sir, ng driver, na tinawagan man niya si ma'am para mahanap. Siyempre may cellphone naman yun siguro yun, di ba? Kahit na nagpag-isa-isa yun doon, may cellphone yun. So dapat sana medyo kinuntak niya muna kaagad. Or hindi ko na makontak, di ba? Hindi ko na makontak, saka ako ngayon ewan ko mga kababayan kung same tayo ng reaction dito. Ito, tingnan nyo po muna mga kababayan bago po tayo
At bago po natin anuhin itong ibang mga reaction, kasi itong mga ibang nag-comment, Criselda Fernandez Moralde, ang tanong, si Yusek ba talaga yon? Sino ang nag-identify ng bangkay? Sabi niya. Sabi naman ni H. Farida Farah, good question yan, sabi niya. Sabi ni Maria Fima, dalawa lang ang angle dyan, pinapapatay o nagpakamatay. May mga actors, actresses talaga pag foul play. Pag sarili lang niya na nag-suicide dahil sa pressure, anxiety, stress at kahiyan, ang driver na yan kasama sa investigasyon. Kaso lang, pag may nag-orchestrate dyan na nasa taas, makwits ang kaso. Hay, sabi niya, sayang buhay ng isang mamamayan pag madamay sa galawang katiwalian, korupsyon. Kills, RIP, sabi rito ni Maria Fima Duterte, mga kababayan. Kita sa mata, sabi ni Chris Lino. Sorry pero hindi ko po yan, binasa ko lang yan. Kita sa mata, nagsisinungaling, sabi ni Chris Lino, Ons Lino Reyes. Kung mag-isa ang amo niya at nasa alanganing lugar, bakit iniwan? Red flag na yan, lalo na paggabi na. Sana nagpatulong pero di dapat iniwan mag-isa, sabi ni Kiel Abad Santos. Alam nyo, isa rin yan sa isa rin yan sa nakikita kong red flag dito, kasi nga, di ba, kung amo mo yan, syempre pagmamalasakit mo yan. Sinaway na nga kayo ng pulis, di ba? Na wag kayo dyan kasi nga delikado. Bakit kayo sasawayan ng pulis kung hindi naman delikado? Kita nyo naman mga kababayan, di ba? Bangin na bangin eh. Bangin yan eh, delikado. So, paliko pa yan. Tayo rin, nakadaan din tayo rito noon eh. So, itong kalagayan, itong area na to, bangin ito. So, dapat, na kaagad dito? Koy daw na kaagad yung driver, no? Hindi mo dapat iiwan. Ngayon, kung iiwan mo man, andun pa rin yung mata mo sa lugar niya, di ba? Tama mga kababayan, hindi mo pa rin talaga totally na iiwan, no? Kaya itong mga comment, hindi natin masisisi base po sa komentaryo ng ating mga netizen, Dapat ipa-DNA yung nakuhang bangkay. Sa laki ng pera, baka umarkila ng patay at gawin ang pinagbabawal na teknik. Sabi naman ito ni Jezreel B. Selva. Yun na nga, mahirap kasi sa laki po ng pera, bilyon-bilyon po dito yung pinag-uusapang pera, mga kababayan eh. So, sa laki daw po ng pera na ito, iba ka bumili or umarkila ng ibang patay. Ay nako mga kababayan, parang alam mo, lalo tuloy nag-ano ng mga iba't ibang mga katanungan. Iba't ibang mga katanungan, mga kababayan. At yun na nga, para sa akin, ang cellphone nito ni Sir, siguro baka po pwede rin, no? Kasi imposible na parang nag-aalala ka, hindi mo lang naisip na tawagan, di ba? Kasi hinahanap mo, wala. O syempre, pwede mo naman siguro sabihin, ma'am, tawagan ko nga si ma'am kasi hindi ko na nakikita eh. Pero mga kababayan, napanood naman natin sa news, mukhang wala pong binabanggit na tumawag ito, di ba? O ito, tingnan nyo nga mga kababayan, tungkol naman sa kung siya nga ba talaga ito, may video po rito, ito. Kinumpirma ng Benguet Police na nasawi si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Yusek Maria Catalina Cabral. Matapos matagpo ang walang malay sa tabi ng Buid River sa Cannon Road sa Tuba, Benguet kagabi. Batay sa investigasyon ng pulisya, bandang alas 3 ng hapon nitong December 18, 2025, bumiyahe ang biktima kasama ang kanyang driver patungong La Union. Pagdating sa bahagi ng Cannon Road sa Camp 5, Barangay Camp 4, hiniling umano ng biktima na iwan siya ng driver sa lugar. Umalis ang driver at nagtungo sa isang malapit na gasolinahan. Bandang alas 5 ng hapon, hindi na makita ng driver si Cabral. Nabigo ang kanyang paghahanap sa paligid at sa Baguio City. Bandang alas 7 ng gabi, matapos i-report ang insidente, nagsagawa na ng search operation ang mga otoridad at natagpuang walang malay ang dating opisyal sa gilid ng Buid River, tinatayang 20 hanggang 30 metro ang layo mula sa highway. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang eksaktong pangyayari. Ano kaya mga kababayan,
kung may CCTV din yung lugar na yan. Kasi sabi nga dito, di ba, pumunta yung driver doon sa pinakamalapit na gasoline station. So may establishment, di ba? So hindi kaya mayroon din naman CCTV. Kaya dito mga kababayan, mahalaga talaga sana no, lahat ng lugar may mga CCTV para makita talaga kung anong totoong pangyayari, mga kababayan. Siyempre, makukuhanan yun kung siya mga ba talaga yung nandoon at kung paano siya nahulog, di ba, mga kababayan, or kung sumadya nga siya tumalon, kung ano man, di ba? Dahil nga po sa pressure ngayon at dahil nga po sa matindi pong kinakaharap nilang investigasyon. So maliwanag dito mga kababayan, ito sa yung TV na news naman kanina, Villario at JMA, wala pong pinapakitang picture, ano ho, or hindi po pinakita yung mukha. Bagamat nakabalot na po ito. Okay? So ito, JMA naman mga kababayan, tingnan po rin natin kung talaga nga bang mayroon pong pinakita kasi marami pong nagdududa mga kababayan sa ating mga kababayan na hindi daw ito. Baka umarki lang nga po ng tao, no? Tingnan natin, baka itong news na ito, baka mayroon na pong pinakitang larawan. Alamin na po natin ang update sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Ito na po ang update mga kababayan sa kanyang pagkamatay ha. Tingnan na po natin, mas maganda ito as update na. Catalina Cabral mula sa Baguio City. May unang balita live si Bea Pinla. Bea, alam na ang sanhi ng pagkamatay? Marisa, ngayon hindi pa nagbibigay ng detalye yung pulis sa sanhi ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Pero dito nga tayo sa Baguio City kung saan nga naka-check-in daw si Cabral bago ang trahedyang sinapit niya sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet kahapon. Yeah. Sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet, huling nakitang buhay si Cabral. Ayon sa investigasyon ng pulisya, namatay si Cabral matapos umanong mahulog sa isang bangin patungong Bued River. Mag-alas 3 kahapon nang magpaiwan umano sa Cannon Road si Cabral sa driver niya habang pabiyahe sana sila pala Union. Pinaalis muna ni Cabral ang driver niya, pero nang makabalik raw ito makalipas ang ilang oras, wala na si Cabral. Pumunta ang driver sa hotel nila sa Baguio pero wala roon si Cabral, kaya bumalik siya sa pinag-iwanan nito sa dating opisyal sa Cannon Road. Bandang alas 7 na ng gabi nang humingi ng tulong sa pulisya ang driver. Natagpuan si Cabral na wala ng malay at unresponsive sa ilog. Pasado alas 12 ng hating gabi nang ideklara siyang patay. Isa si Cabral sa mga personalidad na nadadawit sa maanumalyang flood control project sa bansa. Nagbitiw siya sa pwesto noong Setyembre. Pinahaharap sana si Cabral sa Independent Commission for Infrastructure nitong Lunes pero hindi ito sumipot. Marisa, ngayon hinihintay pa rin natin na humarap sa media ang hepe ng Tuba Municipal Police Station para magbigay nga ng karagdagang balita o update tungkol sa investigasyon na patuloy pang gumugulong. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Bea Pinla. Yan mga kababayan, ano ho, ang isa pa palang punto dito ay pinapaharap ito sa ICI ngunit hindi humarap mga kababayan. So dito pa lang mayroon na po tayo talagang medyo kakaiba dito na dapat bantayan at sundan po nating mga issue, mga punto mga kababayan. Kasi nga, di ba, umuugong talaga ang balita na talagang matindi po ang hawak ni Yusek Cabral. At dahil dyan mga kababayan, bago pa po ang nangyari ito, abay mukhang matatawag ba natin blessing in disguise o kung ano man mga kababayan, sapagkat siguro na una itong interview kay Congressman Leveste, no? Mga kababayan, sabi ni Congressman Leveste, protektahan ang mga testigo ng DPWH at pangalagaan ang kanilang mga dokumento. May listahan sa computer ni Yumaong Yusek Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. May ilang mga kopya nito kung lumabas lang ito tapos na ang mga investigasyon ayon kay Representative Leandro Leveste. Kaya lalo mga kababayan, tumitibay tuloy ang hinala ng taong bayan patungkol dito sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Mga kababayan, ito, mayroon pong panayam sa Net 25. Ito nga pong si Congressman Leveste kasama sila Senator Marcoleta. Bago pa siguro ito mangyari, ito panoorin natin mga kababayan. Hindi mo basta-basta nakuha kung saan-saan, kundi mismong official document ba ito? Opo, ito po ay internal file mula sa opisina ni Undersecretary Cabral. At actually, akala ko may kopyan ito ang ICI. Opo. Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman ko na
na wala pa lang mga computer Wow! ni Yusek Cabral. Grabe. Kaya para malaman natin ang mga proponent ng mga insertion sa budget, maganda sana kung ibigay ng DPWH sa ICI ang files ni former Yusek Cabral. Naku mga kababayan, ano naman din ang kinagnayan noong DPWH na nasunog? Naku, mukhang kabit-kabit na po ang issue na ito mga kababayan. Tandaan po ninyo, yung nasunog, hindi rin komportable at hindi rin kumbinsido ang taong bayan na wala pong nadamay na nasunog po doon. At hindi rin po, di po komportable ang taong bayan na walang foul play din doon sa pagkasunog ng DPWH. Diyan nga po sa Quezon City. At ito naman ngayon mga kababayan, si Cabral na mismo. Bago pa mamatay ay mayroon ng panayam si Congressman Libeste na ito ay mukhang mayroon pong matinding kinalaman or mayroon pong matinding laman ang nawawalang computer na hawak ni Cabral. Tuloy natin mga kababayan, talagang Hindi ba kasama siya ng sunog dito yan sa Quezon City? Yung nasunog, baka ilan lang ang... The Region 4 yung nasunog eh. Pero Hindi naman nasunog yung Central Office. Ganun ba? yung opisina ni Yusek Cabral ang may pinakamaraming impormasyon tungkol sa DPWH budget. Yung kasi opisina ni Yusek Cabral. nako, ang opisina pala ni Yusek Cabral mga kababayan ang may pinakamaraming nalalaman. Grabe. Yusek Cabral, kung totoo man yung katulad ng sinasabi ni BBM na nakakausap niya ng kanyang tatay, kung totoo man, hindi po ito sa pag-ano ha, hindi po ito sa pag-aano man dito, pagtutuya or pag-iinsulto dito sa pamilya ni Yusek Cabral. Pero kung totoo man ang sinasabi ni BBM na nakakausap niya na itong kanyang tatay, nako, ewan ko lang ha mga kababayan. Kayo nang dumugtong kasi mahirap pag ganito na po kasi mga kababayan, alam na po natin. Ako po kasi, nakakabasa po tayo sa Biblia, no? Nakasulat sa Biblia kasi, pag ang kaaway mo ay nabubuwal, wag mo nang dagdagan pa. Wag ka nang matutuwa. Ganun yun eh. Ito si Yusek Cabral, hindi ko naman siya kaaway eh. 'Di ba? How much more, hindi ko pa siya kaaway, 'di ba? So hindi ako dapat matuwa. Kaya ganun man din tayo mga kababayan. Kung Kristiyano ka, kung naniniwala ka sa Biblia, yun po ang batas ng Biblia. Pag ang kaaway mo ay nabubuhal o natutumba o namamatay, hindi ka dapat magdiwang. Kasi hindi naman ikaw ang diyan eh. 'Di ba? So, tuloy natin mga kababayan. Ito yung planning services. Sa planning services na yan, lahat ng applications hawak niya eh. So meron siyang information management system, nandyan yung PCMA, nandyan yung MYPS, nandyan yung Survey 123. Alam mo, lahat ng repository ng data nandun sa services na yon. Kaya tama yung kanyang at ako natutuwa, nakakuha siyang ganyan bago nakapag-resign yung undersecretary. Ito matibay na ebidensya ito. Yung sinasabi niyang bentahan. Example ng bentahan, kayong dalawa congressman. Lalapit yung isang contractor congressman. Alam niya kasi, gusto niyo bang mapalakihan natin yung yung alokasyon ninyo? Kunwari, distrito mo kasi pangkaraniwan, yung mga malalakas nakakakuha na higit sa 1 billion eh. Pagkatapos dadagdagan niya halimbawa, hindi lamang yun, una bibilihin niya na yung sa inyo. So sabi niya, Congressman Jen, may allotment ako eh. May ako, bondo. Bibiling ko na yung yung allocation nyo. Pag binili niya, siya nang mag-execute. Siya na mag-implement. Ikaw, paubaya mo sa kanya. Anong ganasya ko doon? Isang bebenta, bago pa nasa NEP pa lang, bibigyan ka na niya. Yun ang sinasabi may paunang ganun pala. Ngayon, kung meron pa siyang kapangyarihan na dagdagan sa'yo, pero ibibigay mo rin sa kanya. Yun ang bentahan na sinasabi niya. At itong dokumentong dala niya, napakatibay nito. Hindi mo basta-basta nakuha kung saan-saan, kundi mismong... Grabe mga kababayan, ito ang matinding revelasyon na ginawa dito ni Congressman Libeste, no? Kasama dito si Senator Marcoleta. Ito pa lang si Yusek Cabral ay hindi po pala basta-basta ang mga hawak na dokumento. Alam nyo mga kababayan, nung mapanood ko si Saldi ko noon,
na nagsasabi siya na sana bago man lang siyang mapatay, no, ay mailabas niya sana lahat ang kanyang mga nalalaman. Naalala ko tuloy bigla si Saldico na mukhang nagsasabi si Saldico ng totoo dito ngayon sa nangyayari kay Yusek Cabral. Kasi si Yusek Cabral, katulad ni Saldico, napakarami rin pong mga nalalaman, mga kababayan. Now, ito na ngayon ang problema. Kasi namatay po itong si Yusek Cabral na kasama pong nabaon sa kanyang hukay, kanyang kamatayan, ito pong mga impormasyon na kanyang nalalaman na ayon dito kay Congressman Leveste ay marami pong mga laman at ang kanyang computer ay mga naglalaman po ito ng mga impormasyon kung sino-sino po talaga ang tunay na managot dito po sa nangyayaring mga insertions. Now, mga kababayan, ang mga proponent nandoon ng mga pangalan. So pag nangyari ito na naisiwalat at naibukas ito ni Yusek Cabral bago pa siya mamatay, mga kababayan, ayon kay Congressman Leveste, tapos na sana ang kaso. Yun po ang nakakalungkot, mga kababayan. Kaya siguro leksyon na rin ito dito pa sa mga tao, no, na may mga alam patungkol po dito sa korupsyon. Hindi nyo po kakayanin, no? Kung ito si Yusek Cabral, mga kababayan, sabihin na lang natin wala po siyang wala pong foul play dito, talagang sadyang hindi niya na lang niya nakayanan. O sadyang hindi lang niya napansin, bigla na lang siyang napagilid, di ba? At nahulog na lang siya. Pwedeng ganun, mga kababayan, di ba? So sabihin na lang natin wala itong foul play na kanyang pero alam nyo, hindi naman mangyayari yan kasi ang reason nga, di ba? Sinabi niya na gusto niya magpag-isa dahil malamang stress na stress talaga siya ngayon sa nangyayari. So, aantayin niyo pa ba na mangyari ito sa inyo? Hindi ko po kayo kinukonsensya, pero alam niyo po yun. Tayo po bilang isang tao, nilagyan po tayo ng mabuting budhi ng ating Panginoong Diyos. Kahit hindi mo sabihin sa akin, kahit hindi mo sabihin sa kanila, kahit kanino hindi mo sabihin, pero ikaw mismo sa sarili mo, mararamdaman mo mayroong kang tumitibok-tibok na konsensya na nagsasabi, dapat ilabas mo ito. Dapat ito yung tama, gawin mo ito bago pa man mahuli ang lahat. Katulad ng ginawa ni Sergeant Gutesa ng Marine, no? Na nakonsensya siya dahil napansin niya ng mga dinideliver pala nilang pera kay Saldico, kay Martin Romualdez at dyan sa Malacanang ay pera palang kumikitil ng buhay ng mga kababayan natin at kamag-anak ng kanyang mga kasama rin na nagde-deliver kay Saldico, Martin Romualdez at sa Malacanang. Yun po, mga kababayan, kaya marami po dito siguro magsilbing aral ito sa inyo. Tubuan sana kayo ng konsensya, kayong totoong may mga kinalaman ay magsalita na kayo ngayon bago pa mahuli ang lahat. Ito na ang pagkakataon ninyo dahil mismo na si Saldico nagsabi na bago siya mapatay. So mayroon po talaga kayong mga threat, no? Aside from mayroon kayong personal threat dito sa inyong mga dating kasamahan na maaaring itumba din kayo, ngunit dahil nga sa hindi kayo nagsasasalita ay protektado pa rin kayo, ngunit ang inyong konsensya naman ang uusig sa inyo. Cargo di konsensya, ika nga. At alam po natin yan dahil puro parehas po tayong tao, unless kung hindi ka tao, unless kung sabog ka na or langong-lango ka na sa illegal na ipinagbabawal na droga, sa tingin ko wala ka na talagang konsensya. Mahihirapan ka na magkaroon ng konsensya kasi ang utak mo nawala na yung puso mo na overdose na ng ipinagbabawal na droga, kaya wala ka nang kakonsensya. Pero kung hindi ka naman ganon, kaibigan, kabayan, sir, ma'am, kung sino ka man na hindi pa naman lango sa ipinagbabawal na droga, no? Sana naman makonsensya ka na. Sana pakinggan mo yung nagsasalita sa kalooban mo. Pakinggan mo yung nanggagaling sa puso mo kasi yung puso mo, diyan po nagsasalita ang Panginoon Diyos. Tandaan po natin, kay Muslim ka man, kay Kristiyano ka man, kay Buddhism, Taoism, kung ano man ang religion mo, alam ko naniniwala ka sa Biblia. Bakit? Ang Diyos, sinulatan ka sa puso mo. At ang sabi ng Diyos, gumawa ka ng mabuti, matakot ka sa Diyos. Nakasulat yan sa mga puso natin. Kung hindi ka anak ng Diyos,
malamang wala yan sa puso mo. Pero kung naniniwala ka pa rin, anak ka ng Diyos, tandaan mo, sinulatan ka. Yun ang love letter ng Diyos sa atin, mga kababayan. Hindi ito love letter ng basta jowa-jowa lang. Hindi ito basta love letter ng love letter ito mismo ng Diyos. Pagmamahal ito sa inyo. Pagka tinatawag ka na ng konsensya. Sabihin na lang natin mga kababayan, plain lang talaga na nahulog ito. Pero hindi naman ito pupunta doon at mag-isa nung hindi dahil sa parang mayroon siyang nararamdaman na stress, di ba? Kailangan niya magpahinga. So mayroon mayroon talagang nag-uudyok sa kanya na konsensya na magmuni-muni, di ba? Hindi ka naman mumuni-muni kung maayos ang ano mo, di ba? Wala kang kinasasangkutan ng mga problemang malalaki. So now mga kababayan, inusig ng konsensya, aantayin nyo ba ba yan? Na usigin kayo ng konsensya o di kaya mismong ilaglag na kayo ng inyong mga pinoprotektahan? Yan po ay panawagan lamang po doon. Sana makarating ito. Bagamat alam ko, hindi naman kayo manonood, lalo na itong mga malalaking tao dito sa ating vlog. Pero perhaps, baka makarating ito sa inyo sa pamamagitan ng iba't ibang mga supporter na magsishare at maglalike nitong ating video. Mga kababayan, sa totoo lang, kahit ano pa bang gawin natin, pagtatago, pagtatakipan, tandaan ninyo, hindi pa rin makakapagtakip ang nilalaman ng inyong puso ninyo. Unless, kung ganun na talaga kaitim ang budhi ninyo at nilukuban na kayo ng demonyo. Yan po mga kababayan ang nangyari dito kay Yosek Cabral. Ang mga nakapagtataka na biglaan ng kanyang pagpanaw at aksidenteng mahulog dyan po sa bangin, dyan sa Cannon Road sa Baguio. Mga maraming katanungan na masasagot ito siguro sa mga ibang mga araw at ibang pagkakataon. Mga kababayan, lumipat na po tayo sa ibang topic naman. Magugulat kayo, mayroon pong isang kongresista na kilalang tao, mga kababayan, na tila ay kakampi ni Vice President Inday Sara Duterte. Dahil sa pamamagitan po ng kanyang mga nakitang punto dito mga kababayan, makikita po natin dito kung paano po niya binabanatan ito pong si Marcos o si BBM Jr. Walang kinalaman si Sara sa corruption. Ang kaso niya, impeachment. At questionable nga yung kayang kaso. Kini-question yung paggamit ng confidential fund. At bakit hindi ninyo kini-question din ang paggamit ng confidential fund ng presidente? Mas malaki yun. Baka 10 times more. Walang kinalaman si Sara sa corruption. Ang kaso niya, impeachment. At questionable nga yung kayang kaso. Kini-question yung paggamit ng confidential fund. At bakit hindi ninyo kini-question din ang paggamit ng confidential fund ng presidente? Mas malaki yun. Baka 10 times. Yan mga kababayan, ito pong si dating Mayor Congressman Lito Atienza ng Buhay Party List at Mayor dati ng Maynila, ay punto po niya, walang kinalaman si Vice President Inday Sara Duterte sa korupsyon. At doon nga sa isinampa sa kanyang impeachment, questionable pa po yun. Paano rin nagkaroon ng kinalaman si Vice President Sara dito sa corruption? Hindi na nga siya parte nitong administrasyon na ito. Iniipit pa nga siya. Kakarampot na nga lang ang budget, mas malaki pa ang budget ni Auntie Claire. Biruin mo, magpipake news lang si Auntie Claire, kakadaldal niya. Ang budget nila, kulang-kulang 3 billion. Samantalang itong Vice President Inday Sara Duterte na umiikot sa buong Pilipinas, kasama ng mga OFW na tutulungan, kakarampot lang yung budget, wala pang 900 million. Samantalang itong sinasabi, nakita sa investigasyon ni PCO na ang PCO daw ay mayroon di umano bolt na nagkakalaman ng 50 million. Ayon dun sa investigasyon ni Congressman Marcolita na pamigay, pambayad sa mga trolls at mga vloggers. Di ba? Ganito po katindi nila mga kababayan papasukin ang kanilang mga naratibo ng pangbubudol. At dito, pilit po nilang ini-insist na si VP Sara ang kasuhan sa korupsyon at kasuhan sa intelligence fund. Samantalang, ayon dito kay Mayor Congressman Lito Atienza, mas malaki ang kay BBM. Umaabot po ng 10 billion ang ano ni Marcos Jr. Di ba? Ang kanyang
Intelligence Confidential Fund. Ganyan po kalaki ang funds ni Marcos. Di ba mga kababayan? So, dito makikita natin na wala pong nag-ano, di ba? Walang nagtatanong dito sa confidential fund or intelligence fund ni Marcos Jr. At sino-sino pa ba? Marami pa po dyan ang may mga confidential funds, intelligence funds na mga tinatawag, pero wala pong nagtatanong. Ito po dahil sa ang totoong pakay lang talaga nitong mga ito ay politiko lang. Di ba? At itong pare na ito, mga kababayan, si Father Adik, ay umiiyak na ngayon mga kababayan. Mayroon siyang post, puntan lang natin ang kanyang post mga kababayan. Ay hindi ko alam kung na-share ko, basta mayroon siyang post na mukhang umiiyak siya. Ito yung kanyang post mga kababayan. Sabi niya rito, much have been said about my past. Yun tinutukoy yung pagka-addict niya, my past. I have never hidden it. I do not claim moral superiority. I claim only responsibility to stand with the poor, to listen the grieving, and to insist the truth matters. I do not respond to anger with anger. I do not respond to insult with retaliations. Noise does not deserve more noise. Alam mo, Father, habang sumasagot ka, mas lalo ka tuloy nababaon sa kumunoy. Bakit? Sinasabi mo, much I have been said about my past. I have never hidden it. Tama ka dyan. Pero, Father, kung hindi mo pala hinidin yan, hindi mo ba rin hinide ang result ng hair follicle drug test mo? Mayroon ka na ba? Ipinakita sa publiko? At saka, Father, sa totoo lang ang sinasabi mo, wala kang dito sa sabi niya rito, I do not claim moral superiority. Aba, Father, mahihaya ka, nakakahiya. Di ba dapat manguna ka sa moral ascendancy? Bago ka mag-claim ng tinatawag na tawag nito, yung I insist to grieving and insist to truth matters. Bago ka ng truth matters, abay, dapat may moral ka, Father. Wala kang morality. Kasi unang-una, Father, nagsisisigaw nagsalita si Senator Amy, ang kapatid mismo ni Marcos Jr., na kanyang kapatid ay adik. Lango mula noon hanggang ngayon. Now, ikaw din, ganun din. 15 years ka. Nagtanong-tanong ako, Father, sigarilyo lang na sigarilyo. 5 to 10 years na naninigarilyo ang isang tao, ang hirap daw pakawalan. How much more yung addiction sa droga? Illegal na droga, Father. Tapos ngayon, magpapatay Malaysia ka lang na sasabihin mo na hindi yung morality ang focus mo rito. Abay, nakakahiya naman siguro yon. Bilang isang father, wala ka palang morality. Di ba? Di ba ganun mga kababayan ang gusto niyang sabihin dito? Much I have been said about my past, I have never hide it. I do not claim moral superiority. Aba, Father, hindi mo kiniklaim ang moral superiority. So, pababayaan mo na lang kahit wala kang moral, basta makapagdaldal ka lang, makapagbintang ka lang kahit wala kang moral. Sa tingin ko, Father, dapat magkasama yan yung morality at integrity. Kasi mawawala ng integridad yung sinasabi mo kung wala ka namang moral I don't know, Father, pero wala akong mataas sa pinag-aralan. Alam ko mga Father, matataas sa mga pinag-aralan yan Dahil nag-aral yan sa kolehiyo nag-graduate niya ng kolehiyo, pagkatapos another graduate ulit sa pag-aaral ng theology. Pero Father, hindi ko talaga lubos maisip. Habang nag-aaral ka pala, adik ka. Tapos hindi mo pa nga maklaro sa amin kung pagka nagpari ka ng pari mismo nung araw na yon, hindi ka na nagda-drugs Di ba? Abay, karapatan ng taong bayan, lalo na ng mga nasa sakupan mo, lalo na ng mga Katoliko, na magtanong at magdemand sa iyo, Father. Kasi lalo ka lang tuloy nababaon dito. Sasabihin mo ngayon, I do not claim moral superiority. Hindi kailangan ng moral superiority, pero at least dapat may moralidad ka, Father. Pero kung irarason mong hindi kailangan yun, mukhang hindi maganda, Father. Mukhang bilang isang okay lang sana siguro, Father, kung kung hindi ka pare,
Iba ang trabaho mo, pero pag pare ka, dapat kasama yan. Moral at integrity. Moral. Importante yan, Father. Kasi, nako paano yan lalabas ng mga immoral? Wala rin. Di ba? Yun ang mahirap, Father, no? Ito ang Office of the President ng Pangulo ay may kabuuang 4.56 billion na confidential at intelligence funds sa 2025 National Budget Proposal. Ayan, mga kababayan, ang laki ng budget ni BBM mo, 4.56 billion Intelligence Confidential Fund. Samantalang si BP Sara, kakapiranggot lang 125. Di ba? Ito sana, Father, nakita mo rin ito para fair ba? Ang problema sa iyo, Father, dahil nga wala kang moral, dahil wala kang moralidad, diretso ka lang doon lang sa Father. Di ba? Yun lang ang kaya nyo. Ang kaso niya, impeachment. At questionable nga yung kayang kaso. Kini-question yung paggamit ng confidential fund. At bakit hindi ninyo kini-question din ang paggamit ng confidential fund ng presidente? Mas malaki yun. Baka 10 times more. Walang kinalaman si Sara sa corruption. Ang kaso niya, impeachment. At questionable nga yung kayang kaso. Walang kinalaman si Vice President Sara Duterte sa korupsyon. Ayon dito kay Congressman Mayor Lito Atienza. Maliwanag po yan, mga kababayan. Questionable pati ang ikinakaso sa kanya ng impeachment. Diba? So, yan po, mga kababayan, kung paano po nila paggalawin ang kanilang mga naratibo. Credible ka sana kasi pare ka kung in-expose mo rin sana ang mga criminal acts ni Marcos, tulad ng active na drug addict. Ayon kay Amy, magnanakaw ng trilyones. Ayon kay Saldico, huwag kang one-sided at focus kay Duterte lang. Ipinagtatanggol ni Duterte ang mga inosenteng biktima ng mga drogista, hindi ang mga kriminal na drogista. Ganyan sana para hindi ka mukhang binayaran. Yan, Father. Yan sana, Father, ang maging basihan mo. Kasi lumalabas dito, Father, sabihin na lang natin, valid yung paghahanap mo kay BP Sara. Valid. Sabihin na lang natin valid. Pero, di ba, Father, valid din yung tanong, bakit hindi mo naman din tanungin si Marcos Jr. After all, 4.56 billion. Di hamak, nakakapiranggot, wala pa sa kalingkingan yung budget ni BP Sara. Pero dito kayo lang nakatuon. So, meaning to say, Father, political motivative at immoral ang inyong ginagawang kunwari na naggagaling-galingan, kunwari accountability at katotohanan. Ang totoo, kaimoralinan, Father, ang pinapakita nyo sa taong bayan. Sorry, Father, pasensya ka na. Pasensya ka na. After all, alam nyo, mga kababayan, ito lang kasi tabi po sa mga Katoliko. Kasi sa Biblia may nakasulat po. Ano bang nakasulat? I-google ko lang, mga kababayan, ang nakasulat sa Biblia, wag ninyong tawagin ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang nasa langit. Yan, tingnan mo, mga kababayan, anong talata ito? Hanapin nyo yan sa Biblia. Mateo 23:9. Mateo 23:9. Tingnan natin para ipakita ko sa inyo, mga kababayan, Hindi po ito pag-atake sa religyong Katoliko, pero isinasite ko lang po sa inyo. Mateo 23 para may basehan po tayo rito. Asa na ba yung
23:9. Ayan, no? Ayan, no? Ayan, mga kababayan, no? Huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Mateo 23:9. Nasa Biblia po yan, mga kababayan. Biblical po yan, hindi po natin yan gawa-gawa, no? Mateo 23:9. Ginugil lang, i-google nyo lang po, oh. Ginugil ko lang naman po, Mateo. I-google nyo lang po, mga kababayan. Wala po tayong sinasabing relihiyon. Pero i-google mo lang po yan. Ayan po, huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Now, Father, ayan, no? Ayan, sabi mo, Father Flaviano Flavi Villanueva is VD. Oh. Father, nakakasunod ka ba sa Biblia? Hindi, mga kababayan, ha? Hindi ko po ito pag-atake. Pagtatanong lang po ito kasi nakasulat po sa Biblia yan, eh. Ay, no? Father, maliwanag yan, eh. Tatay yan, ama yan, eh. Ang meaning niyang pangalan niya dyan, no? Father Flaviano Flavi Villanueva. Oh, balik tayo dun sa sa Biblia, huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Yan po ay nasa Mateo 23:9, mga kababayan. Okay? So, maliwanag sa sikat ng araw, mga kababayan, itong si Father ay kaya pala hindi siya affected dun sa morality. Kasi wala palang moral ang kanyang sinasabi. Una, bawal pala sa Biblia ang magpatawag ng Father or Ama. Hindi po galing sa akin yan, ha, Father. Binasa ko lang sa Biblia. Huwag pong magagalit ang mga kababayan po natin Katoliko, ha. Pinakita ko lang naman po sa inyong Biblia, okay? Kung may mga supporter ako dito na magalit, it's up to you. Pero hindi nyo sana ako pwedeng kagalitan. Dahil binasa ko lang naman, magalit kayo sa Biblia. Okay? Tuloy natin, mga kababayan. Itong Sara Diskaya, inaresto na po, mga kababayan. Nakakulong na ang kontratistang si Sara Diskaya matapos inanunsyo ni PBBM ang paglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Sinilbihan din ng warrant ang isa pang mataas na opisyal sa kumpanyang iniuugnay kay Diskaya. Live mula sa Muntinlupa, nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Hannibal, nasaan na si Diskaya ngayon? Angela, nasa loob ng NBI Detention Facility dito sa Bureau of Corrections ang kontratistang si Sara Diskaya. Kasama si Diskaya sa magpapasko sa kulungan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang naglabas ng anunsyo ng kapaglabas ng kanyang arrest warrant. Sa loob mismo ng NBI, inihain ang arrest warrant kay Diskaya kagabi. Nasa kustodiya siya ng NBI matapos sumuko sa ahensya ang kahit wala pa siyang arrest warrant noong isang linggo. Naharap si Diskaya sa kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaugnay ito ng 96.5 million pesos na ghost flood control project sa Davao Occidental kung saan sangkot ang isa sa kanyang mga kumpanya. Dati nang iginiit ng kampo ni Diskaya na kumpleto raw nila ang proyekto na yan. Isinailalim din si Diskaya sa physical examination. Matapos nito ay agad na biniyahe ng NBI si Diskaya mula sa Pasay papunta sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Isinilbi na rin ang warrant of arrest para sa kapwa-akusado ni Diskaya na si Maria Roma Angeline Rimando. Nasa Pasig City Police Headquarters naman si Rimando. Si Rimando ay mataas na opisyal ng St. Timothy Construction Corporation na pag-aari ni Diskaya. Dinala sa Rizal Medical Center si Rimando para sumailalim sa medical assessment. Ibinalik na rin siya sa Pasig City Police. Angela, ngayong araw inasahang lilipad si Diskaya pa Cebu kung saan nakahain ang kaso laban sa kanya. Ang Lapu-Lapu Regional Trial Court Branch 27 kasi ang naglabas ng arrest warrant laban kay Diskaya at siyam na iba pa. Angela. Maraming salamat. Ayan na, mga kababayan, si Sara Diskaya ay mukhang magiging, pangalan nito, Janet Napoles 2.0. Mukhang, sorry mga Diskaya, mukhang kayo talaga dito ngayon. Ako, sa totoo lang, mga kababayan, alam ko, naniniwala ako, saldi ko,
itong mga ito talagang may mga malalaki talaga rin pananagutan. Kasi hindi po mangyayari itong mauubos mo, mawawala itong mga pera na ito kung hindi po dahil sa kanila. Sa dami-dami po nila mga kababayan, kaya lang, no, ang problema lang dito, mukhang nakafocus lang sa kanila, samantalang may mas malalaki pa sa kanila. Katulad po ni Martin Romualdez, pa-easy-easy lang po ngayon mga kababayan. Pero pagka, katulad din ni Marcos, katulad din ni Sandro, di ba, kasama rin po sila sa mga pinangalanan. Pero wala po, lahat po ng pangiiwas, kasama na ang mga mainstream media, mga balita, lahat halos ay iiwas po talaga itong mga Romualdez, itong mga Marcos dito sa isyo. Pero iiwas man kayo ng kung sino-sino pa man mga talpulano, pansamantala lang yan kasi maglilipat din ang panahon at mapapalitan din kayo sa pamumuno. At tiyak, lalo na kung si Vice President Inday Sara Duterte maging presidente, tiyak na tiyak, mananagot at mananagot po kayo. Tandaan po ninyo yan. Kaya sa ngayon pa lang, sana itong nangyari dito kay Yusek Cabral magsilbing babala na ito sa inyo. Dahil hindi man kayo mausik ng ating batas, makaligtas man kayo sa ating batas, hindi naman po kayo makakaligtas sa batas ng langit at pang-uusig ng inyong sariling konsensya. Kung wala pong nangyaring foul play doon kay Yusek Cabral, malamang sa malamang inusig po siya ng konsensya. Ang masaklap, bago nangyari yon, sana man lang nagawa niya ang kabutihan para sa taong bayan. Again, condolence muli doon sa pamilya ni Yusek Cabral. Nanghihinayang na naman po tayo ng isang buhay na nawala ng dahil po sa hindi tamang paraan o hindi tamang pangyayari. Nakakalungkot, pero ganun talaga ang buhay mga kababayan. Patuloy pa rin po tayong magsumikap, mapaayos ang ating pamumuhay. Salamat po sa lahat ng walang sawang pagsubaybay. Kung nakarating ka po sa dulo ng video ito, comment mo po sa baba kung anong inyong opinion at komentaryo. Kalakip na po ang inyong lugar kung saan kayo. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye!